May ibiro ako, huwag kang magsama ng loob. Ha? Joke. Di na mga Ilonggo. Di damo ang yabang na. Buong Pilipinas. Adara sa airport sa Davao. Ara na mga masista. Kakanagkadto ka sa Davao, may mga masista na ara diya sa pre-departure area. Pero buta na. Ara na sila, buta. Bulag. Ay makita, pero nagmasahe. Di pagka ako ang umalis, marinig nila yung boses ko, kilala nila ako. Mayor, masahe Mayor. Kasi sabay, 5 yan. Sige, kasi bayaran ko sila lahat. Kukunti lang, token. Kasi may isa sa ulo. One day, si Secretary Piñol dumating. Di ka masahe sa iya. Siling is asked. That's kami ang taga Davao, labas-pasok kami sa Ilocano, Ilonggo, Bisaya, Tagalog. Di pag umpisa ng masahe sa ulo ni Governor Piñol, Governor of North Cotabato, di sabi niya, Sir, di Ilonggo ka? Sabi ni Piñol, di, ngano nasulti mo nga Ilonggo ko, nakatagna ka? Hulaan mo? Di, anda mo, isang hangin sa ulo mo. Di, all over the Philippines yan, lalo na mga military. Ang dalawa lang kasi ang sundalo natin sa Pilipinas. It's either Ilocano or Ilonggo. Karamihan yan, Ilonggo ng Mindanao. Those who never really even visited, not once in their lifetime. Pero Ilonggo yan sila, pareho ng Ilonggo, ng Panay, pati Antique. Di ka nang salita ni Sinoto nga, kalaban ko, Lecheng Yawa na, kalimutan ko. Si Rojas, di Ilonggo man to. Pero baka kalaban yan sila. I got the support of Manny Piñol, and he is a farm boy. Just about a few kilometers from the boundaries of North Cotabato, nandyan yung lugar niya makilala. Laking yan, Ilonggo na nag-migrate. Kami lahat. Walang doon. If you are a Christian, you have to be a son or daughter or the descendant of Christians. Walang original na Bisaya, Ilocano, lahat yan nag-migrate. Ang original doon, yung mga Muslim. Long before Magellan arrived at Leyte, at sinasabi doon sa libro na who discovered the Philippines, putang inang Magellan na. Siya yung pumunta doon, dito, tapos siya ang nag-discover na nandito na tayo noon. Kaya I want to change history. Totoo. Should be, nandyan sa geography natin. We were told, yung mga libro ng Pilipino, we are familiar with who discovered the Philippines. Si Magellan. What the shit? Sino may sabi sa kanya, pumunta ka dito? And we were under them for 400 years. At saka yung may-ari ng mga lupa dito, lahat friars, pare. And alam ba ninyo noon, na kung hindi ka magsimba, those were the brutal years of oppression. Kaya tayo pinilit naging Kristiyanos. Tanungin mo yung mga historia ng pare. Pag hindi ka magsimba noon, 20 lashes yan. If you fail to deliver may itlog, manok, pati bigas, paluin ka dyan sa plaza. Kaya yung plaza, kaharap niyan, government house, pati yung parokya. Kasi ka maghanap ng lugar ng Pilipinas, gano'n. Kaya ako, then the Americans came for 50 years. But we were under Spaniards for the longest time, 400 years. Ako naman, I do not nurture any hatred, but I simply cannot accept the things that they are. It should be corrected. Kagaya kami. Tama yung sinabi ni Henry Lim, because ang lam sa Pokin is lim. Ang lolo ko, ang nanay ko, Mindanaoan, Maranao. Ang nanay niya, tatay ko, ang tatay niya, grandfather ko, Chinese. Pareho lang kami, pero okay yan. Basta wag lang ang sabayan natin. I maybe come from a mix kami na Chinese, but kung walang, if it's love of country, wag kayong sa akin because I am really a Filipino. Wag mong sabihin I am not, hindi ko naman kasalanan na nagpuntahan dito yung mga Chinese, kaya nagtatay nila, descendant, pero ang lulo ko talagang galing ng Fujian, but he was a Cantonese, kaya lam. Pero sa totoo lang, walang ibang mas Pilipino dito sa mundong ito. Ako. Pati si Henry.
Ah, kaya nung usap kami doon sa China, yung pagdating doon sa island. But that's another story. But I'd like to also maybe introduce to you the presidential advisor, si Joy Concepcion sa entrepreneurship, Go Negosyo, si Mayor Nerva Martinez, the Municipal Mayor Talavera. Ma'am, nag-number 1 ako dito, ma'am. Na, hindi kayo nagkamali. Mr. Henry Lim, Sir Ricardo Benaventura, Michelle Lim Gangki, the official members and employees of the Agritech, Governor Son, I'm happy to see you again. Magkakila. Fellow workers in government, mga mahal kong kababayan. Meron akong speech. 2 pages. Let me give you a rundown of how it reaches. It's a rich culture and history of fulfilling occasion and celebrate solidarity. Tapos na ako, 1.5 minutes. So, bye-bye. May gusto akong sabihin sa inyo. Actually, gusto ko kayong tulungan. Kasi ang mga tatay ko, pati even my Chinese, ang negosyo niya, rice and corn. Tsaka nagbibili ng kopras. Kaya doon siya nagkapera at saka may kopra dealer, ang lolo ko. It was my mother who had the money. Ang tatay ko, walang-wala. Nagtsamba lang rin yun, na yung may pera para may pera siya. And my father was also governor of Davao noong unang panahon. It was only one Davao. Ngayon, it's Davao Oriental, Occidental, South Davao, North Davao, Compostela Valley, Oriental, na-mention ko na, and Davao City. My father was the last governor of isang Davao lang. Malaki talaga yun. Nung namatay siya, pinaghati-hati na. That's why you have so many Davaos. All Davao, except Compostela Valley, which was also part of the original Davao. Kaya alam ko ang buhay ng magsasaka. Kasi anak lang rin ako ng mahirap. Tatay ko, bugado, but sinuwerte siya, he became governor. 12 years. Kaya alam ko yung how to deal with yung tao. Laking politika ako, so alam ko kung ano ang... So alam ko ang kailangan ng tao. I've been mayor of Davao City for 23 years. I've been a congressman and I was the vice mayor of my daughter. Sabi ko nga, nerve kung kilala mo si Inda. Yung nanuntok ng... Pareho may tsura lang ang katawan. O ganun, medyo busok tawag niya sa Bisaya. Malaman. O di kita mo yung sirip, bugbog talaga. Kinalbo pa yung buhok. Talaga yung nahawakan niya ng buklat. Ubos yun. Nasa kamay niya, sabi ng pulis. But anyway, hindi ninyo ako kilala. Pero salamat at binoto ninyo ako. I do not exactly remember. But I made the promise in some, it was it in Pikit? In Cotabato? Lang, sabi ko, tanggalin ko yung irrigation fee. And I made the promise, I think here, somewhere dyan sa, dito yon ito Banatuan. Sabi ko, tatanggalin ko yung 5,000 na pinagbabayaran niyo sa libre na yon, sabi ko. And I complied with my promise. At the largest budgetary allotment, yung Department of Education para sa mga anak natin, pati agriculture ang sunod. Then health ang sunod. So, malaki, may pera talaga sa Pinyon, si Secretary Pinyon. And if used properly, kung gamitin lang talaga para sa tao, uunlad ang bayan natin. Alam mo, sa totoo lang, history, ang pinakamahusay talaga na mautak, Marcos. And yung biyayang dagat niya, kung hindi lang yung kinurap, but along the line, nung nawalaan na siya ng grip ng power, pati yung biyayang dagat, pati itong Masagana 99. Talagang magandang project yun. But sabi ko, along the way, it deteriorated because of corruption down the line. Kaya po ako, hindi niya ako kilala, but I made about 5 simple messages. I did not deliver speeches during the presidential debate. Alam ko, kukunti lang ang panahon eh. It's 1 hour and a half, 1 minute and a half. But ano masabi mo kung kalukuhan yun eh? Hindi yung iba nag-speech, hindi nila natapos. Ako, sinabi ko, I'm running for the presidency, and here is my promise to you. First,
I will stop corruption. Second is, I will destroy drugs. Third is, we have to stop criminality. Fourth is, alaala ko, pinanong kasi kami sa, I don't know if you were viewing it at the time, but we were asked if we are willing to allow the burial of Marcos sa libingan ng mga bayani. And I said, yes. Si Bina, yes. Yung iba, nag-no. Why? Abogado ako. We do not go beyond the words. The meaning, the contemporary meaning of the word, you are a soldier and you are a president. By any stretch of imagination, hindi mo masabi na he was not a soldier because he has the certification. Whether or not he was a brave soldier or not, that's not my business. No president he became a president. So whether or not he was a good president or a bad president, wala naman lagay sa batas unless he became a dictator. Sinabi lang, sundalo, pati presidente. Ayun lang ang... So, sabi ko, yes, I will allow. So, ang economics, sabi ko, hindi masyado marunong dyan sa economics. 75 lang ako noon yan sa... hindi ko maintindihan yung graph na gano'n, nahilo ako, ayaw ko yan. So, sabi ko, abogado lang ako. I was a prosecutor before I became vice mayor. So sabi ko, dyan ako mahusay. Economics, I will just assemble the brightest of the brightest. Ito, valedictorian yan, ha? Got ito, when you graduated. Valedictorian yan. Totoo yan. Tugade, classmate naman. Isa ni Ilocano from Tugigraw. Valedictorian naman yan. Bit Aguirre from Quezon, cum laude. Sunny Dominguez is my childhood friend sa Davao. From kindergarten to college kami, valedictorian. Kaya lang, mayaman sila, nag-aral sila sa labas. Lahat yan, Pernia, is a professor sa economics sa UP. Briones used to be the national treasurer. Si Tigiwalo left, pero mautak. Si Mariano, Sadar. Sabi ko, bilisan mo yung land reform mo, susuportado kita. So, inayaan ko sila, mga bright. Ako, dandahan lang, 75, pero nakakakyat. Hindi ka naman kailangan maging 84 para, tama na yan dyan. Kung mag-92 ka, tapos 75, dyan ka rin, second year, third year, fourth year. So ano pa bakit ka ba madali? Kakalimutan na natin yung inuman, pati babae minsan. Dalawa ang asawa ko. Inyo, tag-isa lang. Maniwala kayo mga asawa, niwala rin kayo. Gurado yan. Kaya si Alvarez, sabi na i-disbar. Yan ang problema dyan sa pasok ka ng pasok. Si Alvarez is ang Chinese yan. Si Speaker, karabaw yan. Ang nanay niyan, Kalagan. So Muslim. Ay, walang mag-asawa ka ng 5-6, wala kang pakialam. Totoo, hindi naman bibiro. Kaya yung pasok ka ng pasok, ipadisbar mo kasi hindi ka nagtatanong sa buhay ng tao. Kaming taga Davao, alam namin, kaya tinanong ako anong masabi mo dyan sa away nila ni Tony Boy. So, hindi man babaeng pinag-awayan yan, lalaki. Hindi na lang, kaya pinagtatawanan sila. That's why Alvarez is taking it nonchalant. Ay, parang baliwala yan. Sige ako. Talagang hindi mo mahabol yan. His father is Ang. Ang yan din sa amin. At marami dyan na hindi lang ninyo alam. Ay, ako. Pero Pilipino kami. Pag sinabi mong ibang citizenship, putang, patayin talaga kita. Pilipino ako. So, yung corruption, I just fired the other night. Diyan, nagka-cabinet meeting kami. After the meeting, after the legal opinion of my office was passed on to me, sabi ko, you're fired. You're fired tonight. Sabi ko, sabi ko sa taong bayan, walang korupsyon. May dalawang brad na ako, dalawang deputy immigration commissioner. I have fired 92 LFTRB pati LTO. Matatanda na, sabi ko, wala na lang publicity kasi yung anak ninyo, may doktorang anak ka, may abogado. Leave it that way, but just resign and umalis lang. Sinabi ko, walang korupsyon. Yung sa NIA,
He was with me in 1988 when I became mayor. Na presidente na lang ako, nandoon pa siya. Doon pa siya, ngayon pa siya nagkalat. I had to fire him. Tapos tinitignan ko yung budget ng NIA, it's 150 billion. No, if you start to fuck with the money, malaking mawawala talaga. Sabi ko, no corruption, baski piso. Pakiusap ko lang sa inyo, if you're ready to join me, then sabayan ninyo ako. Ako, I've been mayor for 23 years. Nandoon na, marami akong mali. Marami akong butt of the matter. Puro yung putang inang nakawa ng pera, wala talaga. You never lost an election. I started as vice mayor, tuloy-tuloy pagka-presidente. Ang masama lang yan, kaya dito sa cabinet, puro sila bright. Babaledikto yan, maniwala kayo. Ano? Pero yan sila lahat, sila Tugade, sila Vitagiri. Bata ko lang. 75 is the best. Ganyan lang ang buhay. Pero pag nandito na tayo, tapos na yung inuman. At if you ask me if I'm happy, really, I'm not. Because I should have not. But nandito na lang rin tayo, trabaho na lang. If you ask for another statement, I would say that I do not need it at this time of my life. 72 na ako. No more ako, wala na. Hanggang tingin na lang sana, malayo ang tingin. Hindi na makapag, wala naman. Ano yung lolo ko na in-check, talagang Chinese style. Sabi ko, yung magbakasyon ako doon sa Iligan, Marawi yung sa lola ko. Sa Iligan, merong yung sa school space. Tapos, every Friday may mga sayawan yan. Yung bahay namin, harap yung eskwelahan. So, may dalawang rocking chair. Paupuin niya ako doon sa tabi niya. Mag-rocking chair kami. Manood kami doon sa program yung ribbon na blue, ribbon na red. Tapos, bilihin mo yung ribbon, magsayaw ka sa babae. Parang, ribbon na yellow. Ngayon mga Bisaya. Titigas ng dila ang putak. Pero ako, Bisaya ako. Matigas din ang dila ako. Huwag ninyo akong tanongin, yung iba lang. Ayun, tapos sabi ko sa lolo ko, Lo, sino yung pinakamaganda dyan? Sabi niya, sige, tingnan mo. Tapos tinitignan ako doon sa mga nagkakupo sa stage, mga trono nila. Sabi ko, pare-pareho man sila, Lo. Kaya nakamake up lahat eh. Sabi niya, anak, kung nandiyan ka sa crowd, ang babae na may gusto sa iyo, yun ang pinakamaganda. Huwag ka na mag-ambisyon sa iba kung walang gusto sa iyo. Puro dada talaga yan. Kaya any crowd, kung sino yung nakagusto sa iyo, ang ububuto, yun ang iyo. Pero kung mamili ka tapos wala namang gusto sa iyo, dito sa, wala talaga akong, hindi ako atras dito sa, it's a sacred obligation between me and the voters, the Filipino voter. It is a contract. Yun ang una ko, no corruption. There will be no corruption sa Philippines. Baski sa airport, lalo ng returning OFW, yung mahirap. Pinagbawal ko sila na mag-open ng bag. So mag-travel kayo, diretso na. You know, pag deep lane ng luggage, dadaan niya ng bodega sa baba. Akyat na lang parang escalator or conveyor, whatever it is. Then it goes to yung mga conveyor na umiikot. Sa baba pa lang, kung may kontrabando na yan dyan, nakikita na yan. Kung may siyabo dyan o may baril. Kaya pagdating sa itaas, yung mga bagahe, it's about pang hingi lang eh. Kaya kayo magpunta sa airport, mag-alis kayo. No? There's no more. At saka may narinig pa ako sa immigration. Sabi ko sa kanila, magkamali ang isa dyan, supervisor lahat alis. O isang window dyan nagkamali, 6. Tapos naghingi o alis kayong lahat. So with the police. So with everybody there. Wala kayong patawad lahat. Doon kayo sa hulo. Kasama kayo doon sa mga police na gago putang ina na doon sa Basilan. Wala akong pasensya doon. So yung mga OFW natin, yung pa naman tuloy na dapat tulungan mo, dapat hindi mo isturbuhin yung pa yung ginagago mo. Mas mabuti pa tirahin mo na yung mga milyonaryo dyan. Oligarchs, paduguin mo. Wala akong pakialam dyan. Yung mga elite.
they won't find the sanctuary noon na basta sa kanila kung sino lang malakas, yun. Yung mga bidding. Pagka kaibigan mo yan, sa kanya yan. Tapos, subcontract niya, laway lang yung kapital. It will not happen during my time. Kung talagang oligarch ka, tapos may makinarya ka, equipment ka, okay. Kung oligarch ka nga, palaway-laway ka lang, kaya hindi ko tinatanggap yung mga yan, magbisita-bisita, mag-appointment. Sino yan? Pagsabi siya na, sino wala. Mo patay na, kanina pa. Tinatake. Kasi papalit yung tawag. Alam mo na, try to reconnect. Ibang, huwag mo niya akong gaguhin. Na dito sa droga, isa pa yan. Sabi nila patayan, tutuloy ang patayan. Prangkahan ko kailan. It will not stop until the last day of my term. Until all the drug lords dito, ang puser dito marami rin. May mga pulis rin dito. Hanggang mamatay kayo. Hindi ito matatapos. You know, bakit ako nanalo? Anong base ninyo? Tatanungin ko kayo, number 1 man kaya kayo. Bakit kayo bumoto sa akin? Sige daw? Hindi niyo ako kilala, hindi naman ako taga rito, hindi ako taga Luzon. Mayor lang ako ng small town of the corner of Mindanao. Bakit ako nakakuha ng 15 million, 16 million, ang 6 niyan, ang majority ko overwas? So, what does that mean to me? Tanungin ko kayo ngayon, total nandito na rin ako, bakit niyo ako binoto? Nagpabula kayo? Naniwala kayo sa isang bulador? Bakit? Simple lang mensahe ko, walang corruption. Putang ina, droga na yan, talagang tatapusin ko yan. That's my contract with you. Tatapusin ko talaga. Putang ina itong mga drug lord na ito, yayariin ko talaga kayo. Let's say kayo. Pato itong droga, pag walang nagpo-force, hindi ito matatanggal sa warehouse. Pero habang nandyan yan, tumatakbo dyan, nagpapabili, pag nandyan ang dalawa, disgrasya ang Pilipino. 4 million addicts. What am I supposed to do with it? Sige daw. Kayo, na out of the 4 million, sabi ng forensics, constant use of shabu, 6 months or more, would destroy the brain of the person. Why? Because shabu causes the brain to shrink. And when it is shrunk, rehabilitation is no longer viable. So dito sa 4 million, may makita ka man dyan, nakausap kayo mga bangag dyan na bangag is, wala na. Tingnan mo kung sumagot. Ate, gano'n ka ba? Nandoon ako sa park kanina, gano'n. Tapos bigyan ma-realize niya na pag gano'n na siya, umiiyak. Yan ang realization ng ano. So ilan ang mga kababayan kung ginawa ninyo ng mga putang ina kayo, ginawa ninyong slaves. Mabuti pa magbili ka nila ng slaves sa African markets, slavery doon, the slave markets of Africa and the Middle East. Mapakinabangan mo pa yung tao. Kasi hindi sira yung ulo, mautusan mo magtrabaho. Itong slaves na kababayan ko, kadugo ko, anong ginawa ninyo sa kanila? Explain to me why you made them crazy and become or they became slaves to a drug, a chemical known as shabu. Mas maswerte ang Amerikano kayong kanila cocaine or heroin. But cocaine or heroin is a byproduct, a derivative of poppy, opium. Ito, chemical talaga to. Ang tubig ginagamit yan ng acid ng baterya ng inyong sasakyan. Kaya, sagutin mo ako ngayon. Kaya sabihin ng human rights, puta, kayo is isa pa kayong gunggong. Bakit din yung ipakulong? Ito si Dilima. Siya yung lahat kanya. Ako ang makulong. Ba yung ano naman klaseng babae ka? Pati itong mga pare. Hindi na lang ninyo inisip yung 4 million na Pilipinos. Then you grieve for how many? Ilan napatay dito? Ilan ba napatay niyo pulis? Ilan napatay niyo dito lahat? Yung mga adik. Okay, tuturuan kayo. Wala na mag-amin. Ibig sabihin, suluhin ko na pala ito lahat. No. Sila, this is my order to them. Go out and hunt for them. Arrest them if it is possible. But if you are confronted violently, placing your life in danger, patayin mo. Patayin mo. And that is my order to you and to the military. That is why, yung sabi yung Albuera Mayor Sinalmes, sabi ko, putang ina, hindi ko pabayaan yan.
Ang sabi ng pulis, but hindi, the Department of Justice is under me, si Bit Aguirre. Brad ko pa yan. Kita ninyo, hindi ko pinakialaman. Aguirre decided to file murder charges. Wala akong sige, file. Trial tayo, walang problema yan. Hindi ako nakikialam na, magdududa kayo na. I play fair, hanggang batas lang talaga. Ngayon, trial, sige. I-convict ninyo. O convicted. O, sino yan? Pag sabi, sir, convicted na si police woman, yung maganda dyan siya. Ipa-transfer ko kayo sa Davao. Pag ganoon, convicted. O ito, ipardon ko. Ako may isang sentence ako dyan sa Constitution. Sabi ko, saan ba ako makaano nito? May ombudsman, may human rights, may pare, lahat na, NGO, pardon. Under the Constitution. Mga abogado man tayo. The President shall have the power to pardon a convict. Absolute or conditional. O di pag convicted, sabi mo, ibigay mo sa judge. Pagkatapos ng basa, you're hereby sentenced to prison to serve life. Bigay mo pardon. Ayan. Absolute. Restored to full and political and civil rights. Another order. Reinstatement with one rank higher. Ayaw mo pa niyan. Magbaril ka na dyan. Kaya maghintay ka sa promosyon ng matagal yan. Pumatay ka na lang dyan ng mga lalo na drug lord, major ka. 2 ranks higher. Kaya sabi ko sa taga Maynila, hoy, mga ulol kayo, hindi ako yung presidente na taga rito, ha? Na kayo lang ang namimili every election, kayo lang na mamili dyan. Liberal, national, ito, presidente natin, tawagin yung mga mayaman. Ilan ang inyo? Mga Taipan, 500, 1 billion. Ako, wala. Wala akong utang na loob. Ako, prangkahan ko kayo. Number 1, malaking lusyutan. I never received the money. I'll tell you publicly. Hanggang to the last day sa Davao, nagkabulsa. May negosyo ka sa gobyerno, yung airport. Atin man yan. Yung PAL airport, that's just government owned. Lahat yan yung building dyan is owned by government. You just pay. Pay on time and pay the correct. Kaya wala akong makatawag-tawag sa akin. Politiko, wala rin. Di ba sa Congress, noong opening, sabi ko, ni isa sa inyo hindi nagsuporta sa akin. Wala talaga. Ang mayor ko, 3 lang. Si Abet, si Amy, pati may isang babae na congresswoman sa Mindanao. Nagbaliktad siya last minute kasi siya ay mahal ko noon. Hindi na kami nagmahalan ngayon kasi may asawa na matagal na yon. Pero bumaliktad talaga. I got in 100,000 ang majority ko sa probinsya niya. Kaya yung drugs na yan, hindi matatapos yan. Matigasan yung mga pare, NGO, patigasan tayo. Kulungin ninyo ako. Sabihin nila, mag-kudita daw, alisin ako. Fine. Sabi ko nga sa mga militar, halika kayo dito. Maglinya kayo dyan. Sinong gustong magpunta? Kaya, sige. Raise your right. I, now a member of the junta governing the Philippines. Sige, solve the problem, ha? Kaya mag-uwi na ako sa amin. Hala kayo dyan. Sabi, impeachment. Di sige. Alam mo, pagka-presidente ko kasi, maski kayo nagtaka. And yes, I said, what's very surprising to me now is that I was told that I got the number 1 slot. So sort of a destiny. So when I won, I went to my mother's tomb, tatay ko, sabi ko, matulungan mo ako. Bakit ako naging presidente? Wala man akong pera. PDP is it's a moribund political party. But I won. So what does that tell me? Maybe God says, I will make you president. But only for 1 year. Okay na sa akin. God says that I will make you president, that you will be assassinated. Puputukin yung helicopter mo. Sige. Yan ang swerte ko. God says that you're only up to 2 years because you'll be ousted. Then that is part of my destiny. For after all, I became a president by destiny. So wala akong hanggang hindi ko, I cannot even fathom really why I got this 6 million. Kung sabi ka lang 2 million, kung sabi mo ang majority mo 6 million, nanalo ka pa dito sa Talavera,
remind me, gawaan natin sila ng international airport dito. Pati malaking pantalan bong. May dagat ba dito? Wala. Meron. Kaya kung may dagat dito, kung wala, pagawaan natin ng dagat. Para makabayad naman tayo sa utang na loob. So, tractor yeah. I'll buy as many as needed. Yung mga tractor, bilang ko kayo. Pati abot ako ng basilan, binigyan ko yung mga ng mga bangka. Ako nakaawa rin sila. Kaya sabi ko noong nahuli si Jack Lam, pareho ng apelido ng lolo ko, yung gago na yun. Hindi magbabayad ng buwis. Pinaaresto ko yung gabi, mabutit na lang, nakaalis na siya. I was reading the briefer, ganito yan eh. Every night, may magdating talaga sa akin, dala-dala ng pulisuman. Anong nangyari sa araw na yan? Baski dito, kasi may military, may mga military isap, kung anong sabihin mo, lumalabas talaga doon. Itong lang na ito, sa isang party dyan sa... He was talking as if everybody was in his pocket. Mayabang itong tawa ko, hulihin mo. Sabi ko sa NBI, hulihin mo. Sir, wala mang demanda. Basta hulihin mo. Sir, kung magtanong siya kung anong kasalanan niya, di patayin mo. Yun ang kasalanan mo, nagtanong ka. Imbis wala ka kasalanan, tatanong-tanong ka dyan. Tapos sabi niya, matigas lang ito si Dulay, is also an Ilocano. Yung kasama ko sa dormitoryo yan. Ang magkaromit yan, si Belio, pati si Dulay, sa isang kwarto. Dito kami sa harap, kami ni Yasay. Pati ako. But in Yasay was offset because he was lying before the commission. Ewan ko kung was there really an intentional lie. Alam mo, kilala ko si taga Davao yan. He was wanted during sa martial law. Kaya sumibat yan. And maybe he was given papers or a passport because he submitted himself to the jurisdiction of the United States by way of sanctuary. Tawag nila sa refuge. So, refugee, political refugee. Kaya napunta yan. So, in a manner really, hindi masyado ako na... Kaya lang, ang presentation kasi niya iba. Sana admit na lang niya, talagang sumibat yan. At dumating yan sa Amerika, nagsabay sila ni Maceda sa isang law office. I know that because once upon a time, nagbisita rin ako doon. I went to their law office. Yan ang totoo dyan. It was not really, sabihin mo na outlight. Talagang pumunta siya, but refugee. Napilitan to seek sanctuary. Yun. So, balik tayo dito sa dyan sa corruption, pati druga, wala tayong atrasan dyan. And I will continue to fire people the moment. The first whiff, maamoy ko lang. Baski na hindi totoo, you're out. Hindi man kasi mag-generate ng loose talks among dismiss na ko. Pag natanong kong isa, tapos abogado ako, I was a trial lawyer. Wala naman akong pagyabang. I was handling trial work for 9 years. Hindi mo mabula. Marami akong nabula. Pati kayo, kasi nag-number 1 ako dito. Pero may pangako ako. Simple lang man. Itong bayan natin uunlad to. And we will be able really to feed the millions of Filipinos. Gamitin lang yung pera sa husto at ang yung assistance para sa inyo, dadating talaga. Ang maasahan ninyo, yung taxes ninyo, aabot talaga sa inyo. Ibabalik yan. Yan ang taya sa inyo. As a matter of fact, I was appalled by isang undersecretary. Ni-review nilang yung desisyon ni Jason Aquino na dinenay yung importation. Istorya na gusto magbigay. And it was appealed doon mismo sa Malacanang. So, apparently, Office of the President yan. May isang undersecretary na babae, hold over yan. Pag-usapan namin sa chopper kanina, sabi ko, anong mukha ako na iharap sa mga farmers? Na, why would we allow importation to compete with the local product? Hanggang ngayon, hindi ko mabasa anong ginawa nilang rason. Of course, hindi natuloy kasi binara ko. Subsequently, sabi ko, stop. Ngayon, there's a free trade agreement. Anong ipagbili mo, kaya mo ring import. Ganon rin. Open market na tayo. But you have to protect the Filipino.
Paano yung tulong ng gobyerno kung hindi nabibili yon because there is a competition much lower in price? Jadi para akong gago dito. Bakit pa ako magbigay sa inyo ng mga bagay-bagay? Tapos yung produkto ninyo, hindi naman nabibili kasi mas mataas ang presyo. Because simply the production is not taking into account even yung human. Kaya sabi ko kanina, papunta ako dito pa landing, sabi ko, tawagan mo lang kanyan, sabi mo, she's fired. So pangalawa siya. May isa pa, may dalawa pang undersecretary. So bali, at the end of the day, pagmaya, mayroon ng mga 5 in a week. Hindi ako magdadalawang isip. Baski kaibigan kita. Ako, sabi ko, I never lost the case. I've been with government since as a fiscal lahat-lahat na almost 50 years. Sarado na ako. Di na ako makatakbo. This is my last hurrah. Wala na ako dyan sa palakpakan niya. Ganun pati, mabuhay. I'm through with that. Tapos na ako niyan. It does not, there's no added value in, para sa akin. Hindi niyo alam yun, pero para sa akin, wala na yun. Ang akin na lang trabaho, I'm 72. In about, alam mo, sino bang walang sakit dito na 72 years old? Liars. Sabihin, healthy kayo lahat? Ako 72, in about 5 to 7 years, I go up. Tapos na ako dyan sa ano. Sa lahat, naibigay na, nakuha ko ng lahat ng gusto ko. So it does not really matter whether I continue to be president for 6 years, 5 years plus, or I make the exit tomorrow. Wala na ako. Tapos na ako. Ang pagmamahal ko sa mga sweethearts ko, kung ipagpatong-patong mo yan, o concreting pa, concrete din abot ng luneta. You know, when I was a mayor, I was just criticized na ako diyan sa patayan sa drugs. Kaya ang Davao, napunta man kayo ng Davao. O tingnan ang Davao, kalinis, walang lakad ka ng gabi, walang gumagalaw sa iyo. You know, sabi ko sa kanila, look, do not, that's nitpicking eh. Hindi naman talaga pumapatay na gusto na tao nakaluhod, crazy. Sino gagong magawa ng gano'n? Sabi ko, I take care of the law and order, but my task, my mandate, is to build a city. Dito ngayon, I'm the president, I am tasked to build a country. So therefore, the beginning and end of my work or my term or my personality is really public interest. I have to preserve the Filipino people. Kung lulungin ninyo sa droga ang mga anak namin, yun ang mga drogista. Sunugin mo nga yung... Yung sabi nga nila, ngayon lang gobyerno, ito si Duterte mag-martial law to kasi diyan may martial law powers, habeas corpus. Totoo. Kung sa Bisaya pa walang brain. You know, it's all there. I build a nation. I have to protect and preserve the Filipino people. I have to maintain the integrity of the Filipino nation. Alam niya na saan ko kukunin yan? Dito. That I, Rodrigo Duterte, do hereby solemnly swear that I will protect and defend the Filipino people. Hanggang dyan lang ako. Maraming salamat po. I am not a Filipino for nothing. I did what I had to do. And whether you believe it or not, I did it for my country. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin.
bayang minamahal, lagi kang ipagdarasal na muli kitang makita.